Good morning, good afternoon, good evening mga Mars and Pars! Hala, uminit. Sana lang yung aking sasakyan doon ay hindi nag-warm sa loob. Kanina umaga, pinick up ko yung karne doon sa slaughter. Tapos ako'y kinakabahan sa karne ko. Andun kasi sa loob ng sasakyan eh. Kanina umaga medyo malamig naman at makulimlim yung kalangitan. Kaya hindi ako kinakabahan, pero ngayon na paglabas ko na medyo warm ba tayo yung karne dun. Dapat si Pars ang mag-pick up noon. Tinatamad yung ating Pars na mag-drive. Bumili ako ng karne doon sa slaughter. Mas mura bumili sa kanila kaysa bumili doon sa mga market. Yung niluto namin ni Shabby kailan ba yun? Last Labor Day. Bumili kami ni Shabby nung belly pork talaga. Diyos ko po, 500 gram sa halagang 5 euro. Samantalang dun sa slaughter, yung 5 euro ko, 1 kilo na yan. Kaya umorder na lang ako dun sa slaughter. Mas madami yung aking 1 kilo ba. Mas mamaya mag-marinate ako ng barbecue dahil today is Friday. Sus ko, kalipay ni Mars. Basta Friday talaga. Alam na. Check natin yung ating karne. Hala, medyo mainit dito. Pero malamig pa yung karne. Thank you Lord dahil hindi siya nasira. Mura lang yan. Ilang kilo ba yan? I think 5 kilos. Ang binayaran ko niyan is 35 euro lang. Samantalang pag sa shop ka, yung 35 ilan lang yan doon. Siguro mga 2.5 kilo lang yan. Malulugi ka talaga doon sa shop. Kaya kailangan mag-isip-isip kung saan makamura. Parang sobrang tight yung aking parking dito ba, yung nasa harap tapos pati yung nasa likod. So try ko muna i-out yung aking car dito. Ako'y kinakabahan. Ayan o, konti na lang yung ano dyan. May bangga ko na yung puwetan ko dun sa isang sasakyan. Hindi ko pa sinundo si Mixo. Mamaya na. Hindi na pala gumagana yung aming orasan dyan. It's time to remove our cake para bukas pag alis namin ni Mixo ay totally melt na talaga yung ating cake. Tingnan natin kung ano na nangyari dito sa ating cake. Oh my God, ang daming laman ng aming freezer. Itong mga to, ganyan yan. Ito yung mga nakuha ko sa rescue. Nasi-save. Check natin dun sa kusina kung hindi ba nasira. Parang I feel nasira siya. Wala, maapang laman ng freezer natin. Grabe, ganito kadami ang nasi-save ko galing sa rescue. Grabe ho, ang dami talaga. Napaisip na nga si Pars na palitan yung aming freezer daw na mas malaki ba, same size ka Ate Julie. Sabi ko, saan natin yan ilagay? Ito, kailangan lang natin kumain nito para mabawasan laman ng ating freezer. Magkalagay na ako dito ulit. Ang naalala ko, meron pa ako dito mga buto-buto. Nasa isip ko ay gawing kari-kari. Dalhin ko bukas ba? Sa ilalim siguro yun. Ay, lamig. Kailangan naka-gloves. Hindi ito. Meron pa yung ito. Dadalhin ko to. Chicken feet.
kaya yun? Ah, ito. Ito ba? Buto-buto man ito. Asan kaya yun? Para yung beef yun siya eh. Yung buto-buto. Ayan, shucks. Ang lamig. Kailangan mag-gloves. I think ito. Ito nga. Ito yung pang ano ko. Pang kari-kari. So, check natin ito. Hindi ko pa naasikaso yung ating karne. Huy! Kailangan ko sunduin si Mitsu. After this, alis na ako. Nagkape muna kasi ako eh. Parang dumikit sa karton. Ang cake. Sana okay ka pa. Okay pa yung ating cake! Oh my God. May kunting sira lang sa gilid. Ayan oh. Dito sa gilid. Ayan. Maganda pa yung ating cake. Bakit may tulo dyan? Sa leche flan yun. Yan oh. Ayan. Okay na okay yung ating cake. Sobrang tigas nito. Para bukas. Ready na po. Pick upin ko na yung aking mix. Oh, shucks! Hindi pala ako naka-jacket. Pero carry naman yung lamig. Doon lang naman tayo sa unahan. Magbabike sana ako eh. Nabisi ako doon sa karne. Pagtingin ko, 5 minutes na lang. Alas 4 na. Busy na naman ang life ni Maring Queenie. Everyday talaga busy ang life ko ay. Which is gusto ko naman dahil pag nasa bahay lang ako, bored din ako eh. Hindi ako taong bahay na walang ginagawa. Okay na ako sa isang araw na pahinga. Tapos after that, bakbakan na naman ang hinahanap ni Maring Queenie. Yung ating mixo ayaw umuwi ng bahay oy. Pagdating ko kasi doon sa daycare, binabasahan siya ng libro ng kanyang caretaker. So ayaw niya umuwi pag hindi matapos yung caretaker doon sa libro. Okay, go inside because I feel cold. Happy yan oh. Tapos sabi ko bukas, punta kami ng Lahti doon sa tita Rona niya. Ayaw niya sumama daw kasi gusto niya pumunta ng 5 o'clock or yung daycare. Sus, you like already there? What? You like the Metsakolma daycare? Yes. Dati ayaw niya doon kasi wala daw siyang friends. Eh, nung first day niya doon, yung mga bata doon, kilala na siya ba? So, pag hatid ko sa kanya, last Monday, tuwang-tuwa siya. Ay, dino. Yo. Dinosaurus. On pilot. There in Metsakolma. Yes. That's why you like it there. Oh, go, 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 go. Ouch. Ouch! Ay, pony me. Yan, maliit na yung aking tiyan. Hindi na malaki. Gaya nung bagong dating namin galing Pinas. Ayan o. Hindi na butod si Mars. Ano lang talaga yan. Tiwala sa sarili at consistent ka mag-workout at limit yung kain. Ako hindi talaga ako sa yung bakbakan na diet ba. Kumakain naman ako ng normal food. Basta nag-workout lang talaga ako 4 times a week. Yeah. Sus, Mixo. Moi! Mixo. Oliko sul kiva päivä? Remove his jacket Mitä? rack. Eikö? Tatrabahuin ko pa yung mga karne. Dahil mamaya, may sauna si Par 6. And then after niya mag-sauna, mag-gym din ako. 5 kilos pala kung karne na order ko. Oo, diba? Ayan. 35 lang talaga siya. 5.5 kilos. Tama ba yung pagka-intindi ko? Oh. Tapos, yung kilo niya is 6 euro and 40 cents. Makakasave talaga dun bumili.
Yeah, ito ngayon. Bukas, baon ako ng barbecue. At ang the rest nito ay lalagay ko sa freezer para anytime na gusto ko mag-grill, kami ni Pars, meron karne sa freezer namin na ganito ba. Tapos ito, mas malaman pa to kaysa dun sa nabili namin ni Shabby last time. Ay, kahoy baliha. Onko? Yo, not so plenty of fats. Hyvä. Gano. Paljon lihaa. Yo, kato. Joo, kyllä. Lihaisan näköinen. Yo. On. Näyttää hyvältä. Ilang kilo ba yung aking dadalhin? Kailangan timbangin ko para alam ko kung gaano kadami yung bitbitin ko bukas. Ito. Timbangan ni Maring Queenie. Ilan ba kami kakain? Si Rosalie bukas hindi siya sasama kasi meron siyang work pagka next day. And then, yung kanyang work ay 7 o'clock mag-start. So, hindi siya makasama. Overnight kasi kami dun bukas eh. Try natin yung 1 kilo nito. Ayan. 2 kilos na pala to. Okay na yan, 2 kilos. Slicing ko na lang yung pang barbecue. Pero hindi yung maliliit kasi nakakapagod yung mag-stick-stick ka pa. Ang gagawin ko dyan, i-slice ko lang siya ng pang inihaw lang talaga. And then lalagyan ko siya ng marinade. Ay, baby sa eyeball. That one. Do you want to eat? Yes. What you want to eat? As easy if you can put your food. Because I will fix our food for tomorrow. Si Pars natin, kakatapos ko lang mag-marinate. Ito na, tinira agad yung pang barbecue ko. Daw be? Check daw natin be? It's done? Wow! Ayan na. Looking good. Yeah, you can slice because I'm gonna... I'm going to slice. But is it done? Yeah, it's done. Yes, it's done. Ayan, Meillä ei ole lämpöä. No, we can use that. Oh. Ayan. Oh, para naman hindi masyadong pagod. Okay na yan. Patapos to. Ayan. Okay, did you put this? Not yet. Okay. Should I put it first? Yeah. Where Yung is the ating brush? sauce. I think I put it there. Where is this? Ah, I put it back. You wash it. Excited si Pars natin. Yan. Kasi nagtitimpla ako kanina. Nangangamoy daw. Grabe daw yung ampit. Sobrang bango. That's enough. Don't put plenty. Go put. Ayan. And then you slice it. Tikman natin. It's cooked. It's cooked. Yeah, it's cooked. It's very soft. Mmm. Tasty, huh? Sarap. More tasty tomorrow when it's overnight. Yeah. Marinated. Marinated properly. Mm. It's tasty. Ah, it's crispy. Ulit to. Yeah. Ang sarap. Ako'y kakain na. Tapos, ano pa ba yung ano dito? Just. Ito kasi yung aking kakainin. Sabi ko kay Pars, itry niya yung quinoa. And then, yung nakuha ko sa rescue ba na ready-made na chicken at ham. Masarap siya. Yun ang baon ko kanina sa work. Hindi ko pa nasikaso yung aking karne. Naubusan ako ng plastic. Ano man ang aking kakainin? Ay, what
is my dinner. Now I can have that quinoa and Yeah, that's right. then salad. But here, Ah, the cucumber. I want the cucumber. Yes, ito. Cucumber and then dinner na to namin ni Pars. After kong kumain, kailangan ko pumunta ng Asian shop. Dahil tomorrow magluluto ako ng kari-kari. Madami pala itong buto-buto na nakuha talaga kay Mr. Bean dati. Oh. Ayan. Lagay ko lang siya para mag-melt. Sarap yan. Bukas ano ba yan siya? Ay, kari-kari. Or sabaw kari-kari na lang. Masarap din naman yan i-kari-kari. Mag-Asian shop tayo. Para sa aking kari-kari. So, may ampalaya sila pero hindi man ako kumakain ng ampalaya. Ito oh, iba yung ampalaya nila pero parang ito na ampalaya native man to na pagkaalam ko yung sa mga yard baga nito. Natawa ako dyan sa ampalaya na yan. Si Shabby ayaw niya yung ganon kasi nakakatakot daw. Bumalik na naman ako dito. Wala pala akong basket. Kasi bili tayo ng mga gulay. Akala ko mga Pilipina. Mga ano pala, Thai. Oops. Ayun, may pichay dito. Ang dami nilang fresh vegetable ngayon ha. Ito oh. Ayan. Ito yung ating kunin. Enough na siguro yung tatlong ganito. And then, batong or sitaw. May talong kaya sila dito na yung mataas. Kano kaya ang kilo nito? 9 euro? Kunti lang naman kukunin ko nito. Parang laya naman to. Patapon na siguro to niya ba? O tayo ng batong. Okay na siguro to. Ayan, okay na siguro yan. Ayan lang yung gulay natin. Ano lang naman, diba? Talong, pichay, and sitaw. Ito lang naman ang pagkaalam ko na pang kari-kari. Uy, ang asim sa mangga. Kita ko yung manggang asim, tignan. Ang dami nga talagang display ngayon ng mga vegetable. Yung iba, sayang lang kasi walang masyadong bumibili. May time lang talaga na madaming bumibili ng gulay at may time din na masasayang lang yung mga tinda niya dito. Lalong-lalo na yung mga gulay. Ang gulay talaga ang madami. Pero yung mga frozen at kung ano-ano pa, madaming bumibili niyan. Hindi yan masisira kasi dry. Yung gulay lang talaga. Nanghihinayang ako sa gulay. Ganyan no, ang dami. Next week niya, mga Lunes o Tuesday, lanta na yan. Bili tayo ng kari-kari sauce. Kuha ako ng tatlo. Tapos lalagyan ko pa naman to ng peanut butter. Ano pa itong mga frozen nila dito? Ito yung mga shrimp ball sa Thai man ito to. Hindi ko type masyado yung mga shrimp ball ng Thai. Coconut water. Ito lang naman siguro yung aking bibilhin. Yung talong doon ko nabilhin sa Lidl. Kasi wala silang talong dito. Baka merong display na talong yung pahaba ba? Japanese eggplant ang tawag nila nun. Na, yun lang ang aking kailangan dito. Hay, madali ang bisita doon sa Asian shop. 10 minutes lang din ako doon kanina ba. Kasi nga si Pars, hinahabol niya na mag-sauna. Ako naman ito, nagmamadali. Pumunta lang ako doon sa Lidl. Bumili ako ng peanut butter. Ang style ko kasi magluto ng kari-kari ay iba. Magkanya-kanya naman po tayong style ng kari-kari. So, yung akin,
Meron akong ganito. Ayan. Hindi to siya enough para sa sauce ng aking kare-kare. Para mas malapot at mas malinamnam yung aking kare-kare, ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa ng peanut butter talaga. So, ikaw na ang mikos-mikos niyan kung ano yung panlasa mo. Ito kasi, hindi ako satisfied. Parang kulang siya. Kahit dalawa yung ilagay ko. Ang ginagawa ko na lang, pag madami yung aking karne, dalawang ganito, tapos nagdadagdag ako ng mga 3 tablespoon o peanut butter talaga at ito. So, yan yung aking recipe ng kare-kare. Tapos, ito yung talong. Priprituhin ko lang to. Mas masarap kasi to prituhin, no? Mas masarap kasi to prituhin. Japanilinin muna ko. So, tawag namin dito is Japanese eggplant. Sa atin, normal na eggplant. Talong ng Pilipino. Pero ito, Japan eggplant. So, ayan lang yung ating recipe sa kare-kare. Ayan. Yung gulay, doon ko na lulutuin bukas. Para fresh pa ba. At yung sauce, bukas na lang siguro ng umaga. Paanuhan ko na lang to ngayon. Palambutin yung karne para bukas ng umaga. Gisa na lang ako ba. Ano man itong oven namin? Oy, yung air fryer namin ba? Naguguluhan ako. Bakit nagka-count? Nagka-count kasi pinunasan ko to kanina tapos na-on ko ba at yung lagayan niya ito. Hugasan ko sana. Bakit ang dilim? Ayan, okay na siguro yung liwanag. Oy. Hala, hindi na siya nag-bling-bling ba? Kailan ba yun sabi ko sa inyo na itong ilaw na to parang mapupunder? Mapupunder sa Tagalog yung nag-ano siya ba? Yung pa-on-off, on-off. Ngayon ko lang din siya na-realize na hindi na siya nag-on-off, on-off. Yung last day na sabi ko sa inyo na papalitan ko kay Pars yan. Hindi ko pa nga yan nasabi kay Pars na nagluloko yung bulb namin dyan. Ngayon ko lang talaga naalala na may tupak pala yung bulb dyan. At hindi na siya nagtupak ngayon. Kailan ba yan yung sabi ko sa inyo na medyo nagluloko yan? Hindi gaano katagal yun eh. Kailangan ibabad tong lagayan ng air fryer. Kasi yung mantika niya ba. Mamaya ko na lang yan gagawin. Ako ay magpapahinga muna. Mula pagdating ko, wala akong pahinga. Galaw ako ng galaw. Pahinga ka na, Mars. Sakit na yung aking kapaahan. Tulog na kami maya-maya ni Mixo. Nanonood kami ni Pars ng ice hockey game. Finish kasi yung naglalaro at Latvia. So maya-maya matulog na kami ni Mixo. And by the way pala, madaming nagme-message sa akin, nagtatanong about dun sa pampaganda galing kay Ma'am Tere Enor. Ano ba yung binigay niya sa akin? Ang pinakagusto ko talaga na product ay ito. Ayan. Yo! Okay. Ito yung aking gustong-gusto sa binigay ni Ma'am Tere. Ito na-try ko lang to siya kay Ate Julie. Binigyan niya ako last year. Tapos, isang gamitan ko nito. I think, pag morning and evening mo siya gagamitin. Isang buwan lang din siya. Ako kasi, tinitipid-tipid ko. Nung first week kong gamit nito, ayan, morning and evening. Pero ngayon kasi, more than 1 month ko na siyang ginagamit. Ang ginagawa ko na lang ay, gabi ko na lang siya ginagamit. Kasi natanggal talaga yung mga dumi-dumi sa mukha ko. Pag morning naman, dahil galing naman ako sa tulog, ang ginagamit ko naman na sabon ay ito lang naman. Dr. Alvin. Ayan, yung Kujik. Tapos, yung ano pala, ito, Puri, yung facial wash, yan, Beautyderm. Meron din to siyang refill. Pag naubos na yon, so hindi mo kailangan bumili ng
ganito ulit. Kasi parang medyo mahal din tong lagayan niya eh. So, para makatipid ka, ito, meron siyang refill. Ilang ml ba to? Gano'n ba to siya laki? Hindi ko makita yung kanyang size. Meron siya, ayan siya oh. Brightening and explore, yan. Meron siyang vitamin C, vitamin E, glutathione, and glycerin. Tama ba yung pagkabasa ko? So, pag naubos na to, ito yung aking gagamitin. Gustong gusto ko talaga to siya. Kasi nga, nakakaputi. Ayan, pwede ko pala kayo ilagay dyan. Dyan. Saan ko kayo ilagay? Pasensyahan nyo na yung ating background dyan. So, ito medyo madami pa siya. O kunti na lang. Pwede ko naman siguro to makita. Madami pa ba? Ay, kunti na lang pala siya. Ayan, siguro mga 2 weeks ko pa itong gagamitin. Tapos, magre-refill na tayo. Yan. Since meron siyang refill, pag yung aking mga kaibigan dito sa Kotka, may uuwi din kasi si Rona at si Yenny. Uuwi sila sa darating na summer. Ito yung aking ipapabili sa kanila. So, maliban dyan, meron ding serum. Ayan. Yan yung serum na ginagamit ko. Tapos, meron din siyang ayan, box. Ito kasi yung bigay ni Ma'am Tere sa akin. As in, gustong-gusto ko tong products ni Ma'am Tere Honor. So, baka meron po kayong makita dyan na ganito, Beauty Derm. 100% satisfied si Maring Queen ninyo. At kita nyo naman po sa face ko na makinis talaga siya. Hindi lang dahil sa camera, as in ito po talaga, sa actual talaga. Yung galing ako sa Pinas, grabe din yung aking face. Kasi mga 2 weeks ako nagbilad ng araw talaga kasi lagi kaming nasa dagat ni Pars that time. So yung aking muka, parang ang daming tumutubo, ang dami kong pimples, tapos yung mga blackheads, nagsilabasan. Pero nung pagbalik ko dito, tapos ito yung aking gamit. Ayan, parang umokay na yung aking face ulit. Tapos, meron din palang toner. Yun siyang kasama. Actually, yung toner na sinasabi ko, isa po siyang ganito. Ayan. Meron din po siyang, ayan, pouch. Kompleto. Merong sabon. Tapos, meron siyang night cream na 3. Merong 1, 2, 3. Tapos, isa lang yung day cream na cream niya. Ito yung sa day cream. Pag night naman, 3 yung gagamitin mo. Sa ngayon, ang ginagamit ko ay, asan ba? Ay, ito. Itong mga cream na to. 2 pouch kasi yung binigay sa akin ni Mams. So, tinitipid-tipid ko muna. Hindi muna ako gumamit ng Beauty Derm na toner. Ang ginagamit ko muna ngayon na toner ay yan, Kujiksan. Yan muna ang aking gamit. Kasi malayo ako sa Pinas. So, tinitipid ko yung mga products ng Beauty Derm. Hindi ko siya pinagsabay-sabay talaga gamitin. Kasi pag, example, naubos na to, wala na akong Beauty Derm. So, ang ginagawa ko, pag naubos ko na yung facial wash, ang gagamitin ko na naman ay yung sabon. Tapos, itong external use only. Yung aking sabon kasi, itong papaya, 2 to dahil 2 pouch yung binigay sa akin ni Mams. Ito ba? Ayan, nasisave ko pa. Sinave ko talaga. Kasi tinipid ko dahil hindi ko alam kung sino ang makabitbit nito at hindi ko alam kung may makabili ba nito para sa akin. Tapos, ang isa kong problema, parang natapon ko yung isang ganito habang naglilinis ako dito. Kasi dapat 2 to siya. Then, hindi ko na makita yung isa kong toner dito.
I'm sure na itapon ko yun accidentally. Hindi ko yun sinasadya na tapon. So grabe kong inis nung hinanap ko kasi nagamit ko na yun eh. Chinek ko lahat yung aking bag, wala. Pero ito, sinisave ko muna siya. Day in night naman to siya na toner. So, pag ayaw nyo sa ganito, may sabon silang ino-offer. Ganyan. Ang ganda po talaga nito. As in, super. Hindi po ako nag-joke. Worth it po na ito yung bilhin nyo. I don't know the price kasi hindi ko naman alam ang price dahil binigay lang din to sa akin ni Ma'am Tere. So, higasan ko muna yung aking face. Ang maganda dito kasi meron na siyang brush. Maghuhugas. Basain ko muna yung aking muka. Yan, basa na siya. Konti lang din yung aking ilalagay. Ay, dami. Ayan, lumabas na siya. Tapos, ganyan mo lang dito. Ayan. Ito yung pinaka gusto ko dito. Yung kanilang pang facial wash. Tapos kahit ito lang talaga gamitin mo. Tapos parisan mo ng toner. Kikinis na yung mukha mo. Para ka ng kutis artista. Charing. Ayan. So, instead na kamay yung i-ano mo dyan sa face mo. Itong brush na kadikit ng bottle. Ayan. Ganda. Tipid-tipid talaga si Mars nito. Gabi ko lang talaga siya ginagamit. Kasi yung galing ako sa work, tapos yung alikabok andito sa mukha ko, mafe-feel ko talaga pag hindi pa ako nag-wash, ganyan. Ay, sus, ang daming alikabok. Tapos, gustong-gusto ko yung iganyan siya kasi bumubulak talaga. Ayan. Mga first week nito, medyo mahapdi siya. Pero pag sasabayan nyo naman ng cream, lalong-lalo na yung moisturizer, baliwala na yung pag namalat na siya, bala mo yung ano mo Tagalog nun eh. Kasi nagpi-peel off siya eh. Hindi siya yung peel off na yung sobrang sakit. Yung sa porcelana, yun yung ayaw ko doon kasi mga 2 weeks talaga masakit siya sa muka. Samantalang itong Beauty Derm, 1 week lang siya tapos pag lagyan mo ng cream, nawawala naman. So, yan lang yung ating sekreto sa pampaganda. Ayan. Kahit ito lang po yung gamitin nyo at sabayan nyo ng toner, gaganda na po yung kutis nyo. Although, mas maganda pa din yung from facial wash, tapos yung toner, and then yung cream ay yung Beauty Derm. Pero, kung hindi kaya sa budget, ito lang. Ayan, okay na po yung face natin dyan. Face. Ayan, kikinis na yung mukha nyo pag ganito lang. Ayan, Beauty Derm Purify Facial Wash. Yan yung sekreto ni Maring Queenie. Naalala nyo po, past few months, hinahanap ko yung hikaw ko na bilog. Nagpakita kahapon. Andito lang pala sa pouch na to. Ito kasing pouch na to, merong shampoo, merong sabon, tapos lagi tong andito sa aking gym bag. So, kahapon na nag-swimming kami, tapos pagbukas ko nitong pouch na to, nakita ko yung aking earrings. Ito oh. Ayan. Yan yung aking hinahanap. So, sabi ko na nga talaga eh, pag yung isang bagay na pag hinanap mo, hindi magpapakita. Pero pag hindi mo yan hinanap, bigla na lang yang magpapakita. So ito, kinalimutan ko na talaga to siya. Wala na to sa isip ko na makikita ko pa to. Sabi ko talaga kay Parcelo, nang hinayang ako kasi sa Italy namin to na bili eh. Regalo to ni Pars sa akin nung kailan ba? 2nd anniversary namin kasi yung 2nd anniversary namin nag-Italy kami. So, doon kami nakahanap ng 18 karat. Ito yung pinakauna-unahan kong earrings na hindi ako nag-allergic.
So, ayan o. Nagpakita siya kahapon. Salamat naman at meron na akong ipapalit dyan sa isa kong earrings. Yung earrings ko kasing nabili, doon ko yan sa Thailand nabili at remembrance po yan ng mga friends ko dito sa Kotka kasi birthday ko last January, 'di ba po binigyan nila ako ng pera nung pumunta si Rosalie dito. Instead na items yung binigay nila sa akin as a birthday gift, pera ang binigay sa akin. At binili ko yon ng earrings. Ayan. Yan yung nabili ko dun sa Thailand. Pera na bigay nila ang ginamit ko. Para naman may remembrance ako sa regalo nila. Kaya nakasave si Maring Queenie sa earrings ko. Bigay ng aking mga kaibigan. Sa isip ko kasi nun, kung damit yung aking bibilhin, pag nilabhan ko, nasisira. Tapos pag sapatos naman, nasisira din kung lagi kong gagamitin. Pag bag naman, yun din, nasisira. So, naisip ko ay bumili ng gold na earrings dun sa Thailand. Tapos, may kulang lang yan at dinagdagan ni Pars. So, wala talaga akong ginastos dito. Bigay ng mga girls, tapos bigay din ni Pars. Mas importante ngayon ang mga bagay-bagay na nasisave natin ba. Yung maglalas, ayan, pag gold, tataas yung price niya, di ba? Pag yung damit naman, masira naman din yan siya. So, ayan, ano na Mixo, matulog na tayo Mixo. Because I'm already tired. Kahit sa labas ay medyo maliwanag pa. So, mag-i-end na po tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po, sana lang good night po sa inyong lahat.